Siya po, Panginoon, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Muli, kasalanan pa. Pinadala mo sa pamagitan, Panginoon, bibigyan mo ng iyong anak, si Jesus, Panginoon. Tunay nga, Lord, sa dakilang mong pag-ibig, kami nga, Panginoon, ay may buhay na walang hanggan. Kami ay may pag-asa, may biyaya, may kapapatan, buhat sa iyo sa bawat umaga, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig mo. Ito po, Panginoon, ang pag-ibig mo, Panginoon, at patuloy ko niya na magubog sa aming mga buhay na maging katulad ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. As you said in your word, Lord, magiging na kami mga alagad mo sa pamamagitan ng pagmamahalan namin sa isa't
gaya ng pagmamahal mo sa amin. Kung hindi kayo pala sa bawat sa amin na narito, sa aming pagmulay-mulay dito sa ita, pagkakayag kayo Panginoon, kaya makikita. Kaya pwede namin nakakita ang aming masabi langit. May kasalanan sa pangalan ni Jesus. Kaya sa mga Ibutuhin natin ang salita ng Panginoon mula po sa 1 Peter chapter 1. Baka natin kung bubulay-bulayan ay 12 verses o first 12 verses ng chapter 1 ng Unang Pedro. Sino ako yung Sion, napag-aralan namin yung verse 1 hanggang last verse ng Gospel of Mark, and then, hindi ko na maalala kung ginagawa namin tinapos, and then, sinita ko ng Book of Acts, obviously, mas mahaba, double. At ngayon, kami ay kami sa Sion, ay started sa 1 Peter, and 2 Peter. 1 Peter chapter 1, verses 1 to 12. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na nagpamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama, ayon sa kanyang layunin sa mula-mula pa, at pinamanan ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyong kagandahan o pagkapayapaan. Pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil sa laki ng kapag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay niya sa Kristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanan di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na ihanda ng Diyos sa langit para sa iyo sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na hanggang biyaya sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat inyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. At ito, bagamat nasisira, ay dadaan sa apoy upang malaman ang talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa dito ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan at akilain at pararamdaman sa araw na mahayag sa Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya ibigin ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-umapaw na sa inyong puso at kailangan hindi kayang inarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing ng siyasat at nagsuri ang mga propeta ng pahayag tungkol sa pagpapala na kalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahon ito tumutukoy ng Espiritu ni Kristo mula sa kanila ang muling pahayag ito. Ang hirap at ikilisip ni Kristo at ang karangalan niya. Ng kanilang pahayag ang katotohanan ito ay pinaunawa sa kanila ng Diyos na ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga mangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sinulong nila sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nalibig na maunawaan ang mga katotohanan ito. Ang magpala sa kanyang mga salita at tuloy natin kung pakinggan ng may paggalang. Yan yung divide sa tatlong punto sa mensahe ko na pinamagatan ko the greatest salvation. The greatest salvation. Ang sumulat, ang sinulatan, at ang sinulat. Ang sumulat ay Obvious, sumulat ay si Apostle Peter.
Again, sabi sa unang bahagi ng verse 1, mula kay Pedro, isang apostol ni Yesu Cristo. At most probably, o walang kalududa siguro, kilala natin si Peter. At siguro nagbaga sa atin ang pangalan niya dahil sa kanyang ginawa. Mga pinagkalilo ng Panginoong Jesus, o ginagawa ng Panginoong Jesus. Hindi once, hindi twice, hindi 3 beses sa gabing habang na iyon. So, pasok pa siya, hindi tatatuwa ang Panginoong Jesus. Pero yes, ginagawa niya ang Panginoong Jesus bago tumilao ang manok. But yes, huwag natin makita ang ginawa ni Peter. 3 times niya dinigay si Jesus, kundi makita natin, huwag natin mamiss ang biyaya ng Diyos, ang katapatan ng Diyos. At talagang si Lord, He keeps His promise. Kaya pinutupad talaga ang kanyang pangako. Sabi ng Romans chapter 11, verse 29, 11:29 ng Roma, sapagkat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Sa last week, for the gifts and the calling of God are irrevocable. It speaks about the pili ng Panginoon sa kanyang mga niligtas. And we know si Peter ay pinili ng Panginoon. Sa kabila ng pinatuwa niya si Jesus, pinili si Jesus, nagbalik siya sa pangingisda, pinili siya ng Lord. Kasi pinili Peter. At talaga pangangako ng Panginoon, hindi siya nagbabago. At nakita natin yan sa buhay ni Peter na hanggang kamatayan siya ay nagtutulog sa Panginoon. Nakita natin sa Book of Acts kung paano si Peter ay nag-ikot sa Diyos, gumawa ng maraming himala, hindi na mga himala, kundi kagilagilas na himala. Nadaanan nyo sa Book of Acts, kung gusto recall, na kahit yung Siago, o yung anino lang ni Peter, ay madaanan yung may sakit, ay gumagaling. Imagine. At nagpagaling din po, bumuhay din po siya ng patay. Basahin na namin ngayon Acts chapter 5. Anyway, let me read. Dito pala, gawa kabanatang 5, simula verse 15 to 16. Ang gawa, dinadala sa mga lansangan ng mga may sakit at nilalagay sa mga papag at balik upang pagdaanan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino. Ang ilan sa kanila, dumating din ng maraming tao mula sa mga karating bayan ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masamang espiritu at gumaling silang lahat. Pagkilagay nila sa himala. Again, hindi lamang po siya nagpagaling ng mga may sakit, nagpalaya ng may inaalihan ng masamang espiritu, siya ay bumuhay ng patay. Kaya nagpasa sa Book of Acts chapter 9, mayroon po itong babae na patay na kanyang binuhay sa katawan ng Dorcas. May isip natin, Pastor, kung ako ba naman may ganyan kapangyarihan, talagang buong buhay ko na, susunod na lang ako sa Panginoon. No? If I have that kind of power. But yes, alam natin, hindi lang po nakaranas po ng paggawa ng mga himala si Peter, kundi siya po ay dumanas ng maraming hirap sa akin sa pagsunod sa Panginoon. The experience yung naranasan ni Jesus, papaluin po, no? Katulad ng naranasan ng Panginoon. At yes, naranasan din po siya kay Pako sa krus. Ang kaibahan lang, mga si requested, hindi ako tatanggi na ako ipako ninyo, pero may I request huwag nyo ako ipako katulad ng Panginoon ko, hindi ipako ninyo ako outside na. So he died as a martyr. So hindi po all kasiyahan lamang, all himala lamang, kundi naghirap din po siya, nagsakit din po siya, at namatay na sa paglilingkod sa Panginoon. At yes, maliban doon, with all na kanya pong ginawa, nangaral mo pong balita, hindi po niya ito pinagmalaki na nagawa niya ito sa kanyang sarili. Lalo kaya sa panahon natin, may mga gumagawa ng miracle tulong, pero ina-highlight nila ang kanilang mga sarili. Namatay si Pope Peter as martir. Sa ating pong panahon, very today, no? Meron daw mahigit 30 pastor ang pinakit po sa China. At kinulong. Sa Nigeria, kamakailan lamang, nakikita natin yung pastor natin ng Musate, hindi na po masipahan, susulong, kundi pinapatay po ang mga Kristiyan doon
sa Liberia. And really, tignan niyo yung talagang pag-aano sa mga Kristiyano, matindi ito na ibabalita. Even sa mga prime o sa mga tawag ito sa mga kumbaga ng mga news station. Imagine that, no? Mga Nigerian Christian were being killed na parang mga hayop. Ang tanong, ano na ginawa natin alang-alang sa pagpapalaganap ng mabuting balita na may kalakip na sakripisyo, paghihirap, pagtiis, o just after doon sa Chila, I will be there, no, basta okay lang, cool lang. Nagbigo sa pangalawang puntos, ang sinulatan, verse 1, letter B hanggang verse 2. Ang sinulatan, verse 1, letter B, sa mga hinilang ng Diyos na nakipamayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Hindi ko na po isa-isahin po yung mga lugar na ito, pero sa ating po panahon, po ay Turkey. Pero pansinin po natin yung mga salitang mga hinirang at nakikipamayan. Mga hinirang ng Diyos. Yung salita po ditong hinirang sa Griego ay ekletos, na ang literal na kahulugan ay pinili, elect. Kaya kinanta natin, walang pinipili ang puso mo. Ako ang Diyos ang pumili mula sa lahat ng mga tao sa katarungan, may hinirang o pinili siya na maging kanya, na maging bayan niya. At ang Diyos na pumili nito ay Triune God, Holy Trinity. Sabi ko sa verse 2, kayo'y pinili ng Diyos Ama, God the Father, ayon sa kanyang layunin na sa mula-mula at pinabanal ng Espiritu Santo, God the Holy Spirit, upang maging masunurin kay Jesucristo, God the Son, at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi niya ako papalagi pa sa pagpapaliwanag ko concerning election, pero let us read yung ating pong team text o sa ating pong anniversary, chapter 2, verse 9 and 10. First Peter chapter 2, verse 9 and 10. Ito po yung ating pong team text sa ating pong anniversary of Redeem. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga mahal ang pari, isang bansang pinili o hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Wala akong magpapahayag ng kakakilaan ng Diyos kundi ang mga mananampalataya. Ano siya namin? Dahil yung business talaga natin eh. Ang business na mo, ipahayag si Michael Jackson, si Jordan, no, masikat ng mga tao, mga whatsoever. Tayo kung mga Kristiyano, ating business pahayag ang Panginoon, ang kanyang salita. Kaya pagsabi sa iyo kagabi, bisitahin mo ngayon yung Facebook mo. Ano pinapahayag? Ano pinangangalandahan natin? Sino magsasabi nito? Hindi ba tayo mga Kristiyano? Again, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga mahal ang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya tumawag sa inyo mula sa kalaliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So, hindi tayo tinawag dito kasi lumakad tayo sa kanyang liwanag. No? Kayo hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon, kayo'y bayan hinirang. No, may doon na hindi kayo nakatanggap ng habag. Ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Kasi most of them ay mga Gentile, no? Hindi mga Hudyo. So na po sabi ko ng Apostle Peter, maliban sa sila ay mga hinirang ng Diyos. Again, sa mga hinirang ng Diyos, and then, na nakikipamaya. Hindi yung verse 1, yung second part of letter B. Nakikipamaya. Yung po salita po nito nakikipamayan ng literal po ng kahulugan ay pansamantalang naninirahan. What Peter was saying to them, hindi kayo sa lugar ninyo, wala kayong sariling bahay dyan, wala kayong sariling lupa. He was saying, dadaan lang tayo sa buhay nito. Hindi tayo permanente sa mundo nito.
Kasi hindi tayo makatagalan. Tayo makatagalan. Remember, minsan natin naging tema, citizen of heaven. Citizen of heaven. So what was Peter was saying to them, yes, dumaraan kayo sa mga pag-uusig, pero let me remind you, daraanan tayo sa buhay nito. Naalala ko yung teacher ko sa high school, nung pinakanta ko si parang kata ito na nangyayon. Minsan lamang ako'y daraan sa daigdig na ito, kaya anuman ang mabuti, maaaring gawin ko ngayon. So tayo kung bilang mga mananampalataya, yes, what we can really do is okay. Salita ng Panginoon, whatever we are or whatever means na maaari natin gawin. At yes, pinaliwanag ba ito ni Peter sa verse 3 to 5, pinalawa pa po niya na, hey, mga kapatid, mga kapwa-mananampalataya, nakikipamayan lang tayo sa lugar nito, sa mundo ito. Sabi po niya sa verse 3, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo dahil sa dakilang habag niya sa ating tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanan di masisira, walang kapintasan at di pupukas na hinanda ng Diyos sa langit para sa iyo. Kaya sabi ni Peter, hello, nakikipamahanin lang tayo dito. Ang ating residence ay langit. Sa pamamagitan ng yung verse 5, sa pamamagitan ng yung pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang iniintay ninyo ang kaligtasan na kahandang ihayag sa katapusan ng mundo. Yes, our citizen is heaven. Tayo po'y mga mamamayan ng langit, citizen of heaven. Opo, bilang mga mananampalataya, tayo po ay alien sa mundo ito. Nakikipamayan, temporary na nitirahan sa mundo ito. Ang ating tunay na tirahan ay ang langit, yes, ang bagong mundo, na lubusang magaganap sa araw ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ang question, gaano madalas ang misa kung mamuhay tayo as if permanente tayo mabubuhay sa mundo ito? Or as if parang we enjoy this life. Kaya tuloy sabi ni Joel Osteen, diba? Your best life now. Walang best life dito. The best life is yet to come. Yun ay sa langit, yun sa second coming of Jesus. Can you say amen? Kasi ganyan po yung mga politician, ibibili nila ang pera, di ba rin sila best life ang naranasan. Nanakaw sila. Kasi we will not really find best life sa buhay nito. Question, gaano madalas ang minsan na ang iniipog natin ay yamang panlupa, hindi panlahi. Marami lumayaman sa mga bagay-bagay, pero lumayaman sa panlahi, mahirap pa din. Binola nangyayari sa buhay nito, dito pala sa ating bansa, sa Pilipinas, binabaha ng korupsyon, binabaha ng tubig, tumilindol, lahat ng ito ay magpapatuloy at maghahanap. Hindi natin ito sasawata, hindi natin ito mapipigilan. At matatapos lang ito sa araw ng Panginoon, sa araw ng kanyang muling pagbabalik. At kung bubuksan pa natin yung mata natin yung mas malawak sa buong mundo, mas marami pong matitindi balita. I don't know how true, sabi, ang binabito sa Russia, 8.2. Naranasan natin sa 7.6, 7.9, ayun, 8.2. Maraming pagdilindol, wildfire, gera, patay, kagutuman. Sabi nga WHO, ang mundo po ay hindi na lang dumaranas ng global warming, kundi global boiling. Napasin ko po ni Nahokok pumuti, no? Diba? Basta pag nagbumotor ako, hanggang kahit maaga ka lang, ramdam mo na nakakapasok na yung kulit. Isa natanong ko, yung ingit ba kaya ngayon o tumatanda na talaga tayo kung hindi ko isang wala o whatsoever. Pero sabi nga po ng WHO, we are experiencing global boiling. And it appears na hindi na ito mababalik maayos. So if we're thinking no, na we are looking forward ng mas magandang mundo,
It will not happen. Kanina lang, pinapagod ko sa Facebook, nagmura siya, nung problema ka, hindi ka matatapos talaga hanggang hindi mamatay ng tao. And I agree to help. Pero I agree to help kung yung tao may mamamatay ng may Kristo. Kasi kung mamamatay ng walang Kristo, mas malaki pa problema niya. He or she will go perish in hell. Pangatlong puntos, pangatlong pangulit, ang simulat. So, simulat si Peter, simulatan, ano lang palataya. Ganito ang kanyang simulat. Sinulat ito ni Peter, hindi lamang para paalalahanan, para kasi ng loob ng mga mananampalatayang dumaranas ng pag-uusip, kundi paalalahanan sila patungkol sa greatest salvation. Meron tayo sa verse 6 to 9, ito'y dapat ninyong ikagalak. Basta natin yung previous verse, was talking about may buhay sa langit, kaligtasan. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maayong magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto o dapat nasisira ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang nanisay. Ganyan din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto. Question, have you ever thought na yung faith ko mas mahalaga pa sa ginto? Hindi mo nga sa katabi ko hindi na. Imagine that, no? Sabi ni Peter, yung faith natin, mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Well, yes, like through our faith, no? Gift din ng Panginoon, nagtamo tayo ng kaligtasan. We will not, no? Purchase sa pamagitan ng ginto pila, kundi pa na natubog ng Panginoon Jesus. Hindi naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y mapupurihan, dadakilangin at pararangalan sa araw na mahayag si Yesu Cristo. Talagang meron recognition pagdating sa langit. Meron talagang nililiwan ng ating mga hipon. Ito sabi ng last verse of 1 Corinthians 15, our labor in the Lord will not be in vain. It will be rewarded. No? Siguro, imagine natin, tawagin natin si DJ Paharilya. DJ, tanggapin mo daw cellphone for singing to me for magbubuhay ka 1,000. So, ito ka na ba? O si Kuya Tantang, hindi mo, o many times, ito mo. You will be rewarded. Merong pagkilala sa ating kung mga pagpapagalit. Hindi ninyo siya nakita, ngunit siya inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso, kagalakan di kaya nilarawan sa salita. Sapagkat tinanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya. Ito yun, ang kaligtasan ng inyong buhay. So what was Peter saying to them? Yes, daranas kayo ng mga pag-uusay sa mundo nito. You are experiencing it. But let me remind you, our greatest salvation. At hindi nga minsan, nakakalimutan natin kung gaano kataki ang kaligtasan ng tanong namin sa Diyos. Kapag na-overwhelm na tayo, na-overwhelm na tayo ng mga alalahanin sa buhay natin. Ano sabi ni David, no, sa Psalm 51, restore to me the joy of my salvation. Hindi na wala yung salvation, kundi joy ng salvation. Opo, hindi sinulat ni Pedro ito para sabihin na sa mga mananampalataya, kalagpasan kayo ng kaguluhan sa mundo nito. No. Hindi mo tayo kalagpasan ng kaguluhan. Peter reminded them, hello, we have this greatest salvation. At ang kaligtasan ito ay hindi cheap, hindi pang palubag loob, hindi ito'y dakilang kaligtasan buhat sa Diyos. Gaano kadakila, gaano kamahal, anak niya. Minsan we think very cheap. Na para baga, mas malaking pagpapala yung nagkabilyon ako kaysa sa kaligtasan niya. Mas malaking
pagpapala, yung maligtas na bumalik ako sa karamdaman, kaysa sa kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay hindi chipping siya. Amen. Sabi ko sa verse 10 to 12, tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propeta nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Yung mga propeta nagpahayag ko ng mabuting balita sa Old Testament. Hindi pa nila talaga lubos na ayun. Hindi pa gusto nila maawa, gusto nila makita. Hindi ko malaki nila sa Panginoon Jesus. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahon ito, ang pinutukoy, ang Espiritu ni Cristo na nasa kanila na unang ipahayag ito ang hirap na titisyo ni Cristo at karagalan tatanungin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katuhanan ito at pinaunawa sa kanila ng Diyos na ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katuhanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nanangarap ng balita sa pangyarihan ng Espiritu Santo na isinuri mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nanapit na mawawaan ang mga katotohanan ito. This is our salvation. Inulit ba ito ni Peter sa kanyang pangalawang sulat? Hindi po sa 2 Peter. Sa 2 Peter, sa chapter 1. Pero simulan ko basahin ko yung verse 12 to 15 and then babalik tayo sa verse 3. Kasi gusto ko lang makita ninyo ito, no, na si Peter ay pahayag dito na kanyang kung last will and testament, pero kanyang pinaka-message sa kanyang last will and testament ay salvation. Verse 12 to 15, 2 Peter chapter 1. Kaya kahit alam na ninyo ang katotohanan ninyong tinanggap at matatag na kayo dito, lagi ko pa rin kayong pamaalahan tungkol dito. Minabuti kong saliwahin ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam ko malapit ko nang iwan ang katawang ito ayon sa ipinahayag sa akin ng Panginoon sa Kristo. Kaya gagawin ko lahat upang maalala pa ninyong lagi ang mga bagay nito kahit ako'y pumanan na. Ito is last will. No? His last will and testament is not about yung ingatan mo, yung ito I want to remind you about this greatest salvation. So verse 3, muna ko lang po yung verse 15, makita lang natin po na dito nagkahagi si Peter kaya pinahayag po niya ang kaligtasan ito. Verse 3, tinanggap ninyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay ng mga Diyos. Ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siyang tumawag sa atin upang bahagian tayo ng kanyang kalwalhatian at katakilaan. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng matakilan at mahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasilang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Makita natin si Peter, si Paul, talagang nire-redirect natin sa mga sinulatan niya, nire-redirect sa langit. No? Look above, sa Colosas, sa Filipos, etc. Dahil dito sikapin ninyong dagdag sa inyong pananampalataya, kabutihan, sa inyong kabutihan, ang kaalaman, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Naalala ko isa natin ito naging tema sa ating po anniversary, yung level up, 7, dahil dito sikapin ninyong dagdag sa inyong pananampalataya, kabutihan, sa inyong kabutihan, ang kaalaman, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung mga katangian ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoon sa Kristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit kung wala sa inyong mga ito, kayo ay parang bulan at hindi nakakita at nakalimot na luminis na kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, dahil mo kayong maging masikasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Hindi kayo na, kahit ano mo, so paano po magkamalalaman na ako'y tinawag? Yan ang buhay ng isang tinawag. Kaya hagari, maglo, sa kabanalan, magkababalan ng Panginoon Jesus, bahagi, pahayag ng salita ng Diyos, mabuhay sa mundo ito, na bata sa alien,
naghihintay na may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayo maging masigasig kung patiyak ninyo na kayo ginawag at pinili ng Diyos kung gagawin nyo ito, hindi kayo makikiso sa itong paraan kayo malulugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Nawa po, ito nangyayari sa buhay nito, kaguluhan man o katiwasayan, higit natin pong makita ng kaligtasan natin ay best nangyari sa buhay natin. At nangyari doon, naging posible dahil sa ginawa ng Panginoon Diyos. At yes, it's yet to come. Wala pa. Hindi pa natin lubos na nararanasan. Lubos natin mararanasan yun sa araw ng kanyang muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. So, habang naghihintay tayo po ay magpatuloy sa buhay na gaya ng nasa langit. So, look at yourself. Do I live like tagalangit? Of course, magkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa greatest love of all, ang pag-ibig ng Panginoon. So, the greatest love we can express yung sa ating kapwa, lalo na sa ating mga mahal sa buhay, ay mahagi, mabuting balita. Ang kapangyarihan ng Diyos para sa kailigtas ng sinumang sasampalataya. Kaya bigyan. Panginoon, muli maraming pong salamat, Lord. Salamat na, my Lord. Napaka-nakila ng iyong kalungan. Napakabuti niyo, Panginoon. Tunay, Lord, hindi kayo nagpapago sa inyong kalooban at mga pangako. Salamat sa nakitang kaligtasan, Panginoon. Thank you, O God. Tunay, Lord, napakaganda. Patuloy-ulay ang salita, Panginoon. This reminds us, O God, na hindi na ito nagpapalala sa amin. Hindi nagpapasaliwa, Panginoon, ng aming pong kadalakan, ng aming pong gratefulness at pagpapasalamat sa kaligtasan aming utabo dahil sa inyong biyaya sa amin, Panginoon. Hindi doon ang nangyayari, Panginoon, sa aming pong paligid. O Panginoon, humihingi kami ng kaligtasan, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat po sa buhay na ito, may meron pong kabuluhan. Sa buhay na ito ay may sakit, may kamatayan, may hangganan, Panginoon. Ako po, Panginoon, isusunod ng word of Peter, Panginoon, na kami po ay hindi mamayag lamang sa mundo ito. Darating ang araw, Panginoon, na tunay namin tahanan diyan sa namin. Kaya kami po maranasan. So as we wait, Panginoon, may pag-asa, Panginoon, matulungan niyo kami sa araw ng buhay namin. Sa punto na may kabuluhan, Panginoon, sa punto, Panginoon, na may kapahamakan, sa punto, Panginoon, na babagbat ng kasamaan, Panginoon. Tulungan niyo kami mabuhay, Panginoon, gaya sa langit. Salamat po na marami. Namin